Amen. Thank you po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, Pastor. Thank you po, Church, sa inyo pong patuloy na pagiging tapat, lalo na po sa pagsuporta sa gawain. So ako po ay nabigyan ng the task of giving you a message about church faith that drives to plant more churches. I feel I am undeserved, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Ako'y pumunta sa Bicol. I don't know how God will use me, pero I just carried the vision of my pastor. Sabi niya, gusto niyo po ang Bicol ay magkaroon ng mga simbahan, bawat city and someday bawat municipality. Kaya hiningi ko sa Panginoon, Panginoon, kung yun ang gawain, sige po, I will follow and gamitin niyo po ako para mag-extend ng mga ministry dito po sa Bicol. So sabi ko po sa mga men, lagi ko po in-emphasize sa kanila, if God will give me at least 10 missionaries o preachers na magmumula po doon sa CBBM Naga o Libmanan at magsisimula ng mga gawain ng Panginoon, then sabi ko po, I am fulfilled sa aking sa ministry binigay sa akin ng Panginoon. So I carry that vision, and hopefully in God's time, God will send people, God will send men all throughout the Bicol region para abutin ang mga Bicolano para sa Panginoon. Amen. Tayo po ito may lahat, and I have 27 minutes to finish my message. Tayo po ito may lahat. Let's open our Bibles in the book of Luke, chapter number 17. At basahin po natin, just to save time, verse number 5 and verse number 6. Luke chapter 17, verses number 5 and 6. And if you are there, please say amen. All right, let's read this all together. Verse number 5 and verse number 6. Ready now, please read, begin. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto the sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Ngayong umaga po, I want to encourage you. Katulad po ng sinabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. Pero hindi po yun ang ating pag-aaralan. God emphasized more a specific faith na kailangan po natin para po magawa po natin ang gawain ng Diyos na inuutos niya po sa atin. Now, and I want you to look on verse number 6. Na sinabi niya po dyan, hindi niya sinabi, okay, I will pray for you to increase your faith. Tingnan niyo kung ano sinabi ng Panginoon. Sabi niya, and the Lord said, tinama niya yung kanilang pag-iisip. Sabi niya, if ye had faith as a grain of a mustard seed. Sabi ng Bible, ye might say to the sycamore tree, be thou plucked up, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Now, sabi ng mga disciples, Panginoon, palakihin niyo po ang aming pananampalataya because they are talking about, doon sa una ay forgiveness. Sabi niya, ang hirap magpatawad. May mga nahihirapan talaga magpatawad. So sabi niya, Panginoon, para masunod namin yung command mo na yan, magpatawad, increase our faith. Sabi Panginoon, teka lang. Sabi niya, kung meron kayong pananampalataya, maliit, hindi nyo na kailangan ng increase your faith. Just that very little faith, that's enough to follow the command of God. Kaya ngayon po, I want to encourage you, a seed faith to follow God's mandate. A seed faith that to follow God's mandate. Tayo po muna yung manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa prinsipyo bibigay niyo po sa aming ngayong umaga. And help us Lord to understand the simple message this morning bilang mga makasalanan, salamat sa biyaya, sa awa niyo po sa amin. That we are now able to read and to study your word. Please challenge your people, O God, from the men of God to the prospective missionaries, to we as members, and even to the future missionaries that you will call in the vineyard of giving the gospel to the regions beyond. Dalayan po namin, Panginoon, encourage us through your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Now, ang Panginoon po, mga kapatid, ay niliwanag ang isip ng mga Kristiyanong ito, the apostles, because they might have that excuse na hindi pa kami makapagpatawad kasi nga po, kailangan naming palaguin pa ang aming pananampalataya.
Now, it is as simple as just one command na nagpapakita kung paano natin titignan ang bawat utos ng Panginoon sa atin. Na ang sabi ng Panginoon, huwag niyong hintayin na magkaroon ng malaking panampalataya bago niyo masunod yung command na yan. Kung meron kang maliit na pananampalataya, that's enough. And you can follow that command. Now, going to our topic, ang pinakamahalagang utos sa atin ng Panginoon is the Great Commission. Amen? And as the Great Commission is a commission to the church, a commission to every Christian na nasa loob ng simbahan, ito po ay hindi po masusunod pagka malaki na o full-time ka na, pastor ka na, o kaya ay matagal ka na sa gawain. Ang pagsunod sa Great Commission, sabi ng Bible, even if you have a little faith, ay pwede mo lang sundin ang utos na ito ng ating Panginoon. Don't wait na ito ay magtagal o ikaw ay magtagal pa at sabihin mo, pagka matatag na ako, malakas na ako, meron na akong ministry na ginagampanan para sa Panginoon, then doon ko masasabi, I can follow the command of God to go out and win souls to the regions beyond. Ang sabi ng Panginoon, kahit buto ng isang mustasa. Now, alam niyo po yung buto ng isang mustard seed? It is like parang yung pag kumakain kayo ng hamburger, yung nasa taas na sesame seed, ganun lang siya kaliit, pero bilog po siya. Pero pagka siya ay lumaki, ito'y lumalaki na isang malaking puno. So, na-imagine niyo po, yung sinasabi ng Panginoon, hindi kailangang malaki. Magsimula ka sa maliit, and you can follow, and later on, you have a big faith. Now, alam niyo po mga kapatid, nagsimula ang ating pananampalataya nung tayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. And when we had that salvation, that's enough para po tayo ay magamit ng Panginoon para mag-share ng Word of God sa mga tao na hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Now, alam niyo po, the Great Commission is not just about soul winning. The Great Commission is not just about bringing people to get them baptized. Hindi lang po yan para mag-disciple. If you will understand the Great Commission, ang pinaka-konteksto po nun is to plant more churches sa ibang mga lugar para yung sabi ng Bible, makapagpatuloy ang pagbabahagi ng salita ng Diyos at may mga taong patuloy magpapabautismo, patuloy maliligtas, patuloy matuturuan through baptism. Why? Kasi ang sabi ng Bible, go ye into all the world. Kaya nyo bang pumunta sa buong mundo at mag-soul winning tayo? Hindi, di ba? So, paano tayo makakapunta sa ibang mga bahagi ng mundo as a church? If we will send missionaries. Pero paano po sila makakapag-baptize tuloy-tuloy unto the end of the world? Kung magkakaroon ng permanenteng simbahan na magbabaptize doon, at ganun din po, magdi-disciple ng mga nawiwin at nababaptize. Amen? That's why the goal of the Great Commission is not just to do soul winning, which is the main thing of our church, not just to soul winning, hindi lang po mag-send out ng missionaries, but eventually to establish churches in every community na aabutin natin ng salita po ng Diyos. Kaya nga po, pagka ang naisip natin mag-soul winning, that's good. Pero sabi nga po, doon ka magsimula, doon sa faith, when we go out soul winning, and then from there, ay magkaroon tayong mentality, we are going to establish churches in every place para magpatuloy ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad po ng isang parang yung iniintay ng Panginoon, parang yung sinabi ng isang nanay no, sa kanyang pastor, o na isang mother sa pastor, sabi niya, Pastor, pagka kami o pagka ang anak ko ay nakapag-abroad, magsasawa ka sa chocolate. Sabi po, so nasa na ang anak mo? Ayun po, pasok po ng grade 1. Huwag kayong mag-alala. Pag nakapag-abroad yan, magsasawa kayo sa chocolate. Now, hindi mo na kailangan maghintay na yan makagraduate ng elementary, ng high school, nang yan ay college at makapagtrabaho. Habang yan ay maliit, pwede ka na magbigay. Amen? Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon. Yung request ng mga disciples, ng mga apostles, Panginoon, increase our faith. Sabi niya, paghihintayin niyo yan, hindi kayo makakapagpatawad. Sumunod na kayo agad ngayon, magpatawad na kayo kahit kakaunting faith, then you can obey the rest of my command. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yes, hindi nyo na kailangan magkaroon ng maraming resources para makapag-send out. Hindi nyo kailangan magaling na magaling kayo mag-aral ng Bible bago kayo makapag-start ng mga churches.
Why? Because the command is as a grain of a mustard seed. If you have faith, you can follow the command of God. Amen? Kaya mga kapatid, I want to challenge everyone. 4 na pananampalataya na iniintay ng Panginoon, the seed faith for God's mandate of the Great Commission. Number 1, the faith of the man of God to send. The faith of the man of God to send. Sabi ng Bible, Romans chapter 10, verse number 15. How shall they preach except they be sent? Amen? Paano sila mangangaral kung hindi sila isusugo? Salamat, nasa atin ang tamang sugo. Amen? Hindi ang pasugo. Dahil ang pasugo dadalhin sa impyerno, pero tayo nagsusugo ng mga taong dadalhin ng tao papunta sa langit. Amen? At ang kailangan ng mga tao ay ang mga men of God who have that little faith, the growing faith na magsugo ng mga mananampalataya na mga ngaral ng salita ng Diyos that will establish churches in every community. No, hindi kailangan mayaman na simbahan para makapag-send out. Hello? Minsan natatakot po tayo na mawawalan nga po ng mga men sa loob ng church. Pero ang pangako ng Panginoon, I will send or I will give men for your life. And people for your life. Kaya nga po, sabi ng Bible sa Isaiah chapter number 43, verse number 4, since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, I have loved thee, therefore will I give men for thee. So as long as we follow the command of God, God will continuously give men sa atin pong mga simbahan. Amen? Ang ating simbahan para po yung water tank. Di ba po, ang water tank, lalagay mo ang tubig, gagamitin mo para sa loob ng bahay. Hindi mo siya nilagyan ng tubig para ipunan lang. You have the intention na gamitin po siya. Kaya ang Panginoon nagdadala ng mga tao sa loob ng simbahan because God wants us to train them at ma-maximize natin ang kanilang potential sa gawain ng Panginoon. And when God can use them, they are able, we can send them out and give the gospel doon sa mga lugar. Hindi natin naaabot ng salita po ng Diyos. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon, kami po pinagkatiwalaan ng gawain sa Naga. But after that, sabi natin, Pastor, pati doon sa Libmanan. Sabi ko, paano po? Tapos nagkaroon ng pangangailangan doon sa Bahaw. Tapos meron ding pangangailangan, nag-open ang Panginoon ng pagkakataon. Merong isang member na gusto niya ipagamit yung compound ng kanilang rest house doon po sa Ocampo. And we started, meron ba kaming ganong karaming tao? Hindi po ganong karami ang aming tao. Sa gawain, kailangan pa nga po doon sa amin pong ministry. Pero salamat sa Panginoon, may open door. Merong bukas na pinto. And when you have that faith, as a grain of the mustard seed, na ang Panginoon ay may binuksan na pinto, kailangan sundin ang utos ng Panginoon. We need to send them out. We need to start a work. We need to reach them and give them the gospel para magpatuloy ng salita po ng Diyos. Sa lugar po na yun. Salamat sa Ocampo, we are now, I think 2 months na every Wednesday, nandun po kami para mag-share at nagkakaroon kami ng midweek service. And during those midweek services, ay hindi po kami bumababa ng mga 50 sa aming attendance. Sabi ko, pag titignan mo mga tao, parang, puro parang mga bago. Mga bago pero laging nandyan. So, ano mangyayari yun? Every time you teach them, that's the word of God being planted to them. And one day, sabi ko nga sa kanila, asahan nyo isang araw, hindi na kami ang pupunta dito. Baka meron ng isa sa inyo na tatayo sa inyong harapan dito. Why? That's the work of the church. That the pastor or the man, for the faith of the man of God to send. What if kung mawala ang mga tao sa loob ng aming simbahan? Kaya ba namin suportahan? Nung kami po ay lumabas sa ating pastor, 385 pesos a month ang kanila support. No, kami po, 2, pero nagpatuloy ang gawain. Sabi ko nga, noong una, kailangan magtipid. No, sabi nga, kangkong. Libre ang kangkong. Alam nila yun. Kasama na, yung isang tatay, doon naman sa Limanan, ganun din. Paano sila magkapatuloy? Walang masyadong member na may kakaya na magbigay. O, ginaya nila, kangkong din. Noong isang araw, magkakain yung anak ni Brother Ray. Sabi niya, kumain ka, kangkong naman, hindi, ibang brand yan, Naga ang brand yan.
Sanay sila sa limana na brand ng kangkong. Eh yung isang araw, naga ang brand nun. Pero buhay pa naman kami. Sa biyaya ng Panginoon nagpapatuloy. Why? Because God can supply the need para magpatuloy ang kanyang gawain. Amen? And if God will call more men, no, tutuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Because we need faith for the man of God to send. Secondly, mga kapatid, we need the faith for the missionary to start. Alam niyo po, ang church is a training institution. Pero ang training po ay walang kwenta pag hindi mo gagamitin. Marami pong na-train sa gawain, maraming marunong mag-soul winning, marami na po na pwedeng able na sila ay umabot sa ibang lugar ng salita po ng Diyos. But they don't want to go out. They don't want to start because they don't have that faith na ganong kalaki para daw sila ay makahayo at mangaral ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging kasing-galing ng ating pastor. You don't need a big faith na katulad na sobrang laking pananampalataya like the other pastors. What you need is a faith like a grain of a mustard seed. I will go out. I have the word of God. I have my pastor at my back. There is a church that will support me. I will go out and start the work. Kailangan po, may pananampalataya magsimula ng gawain. Pastor, paano po? Baka hindi ako makapag-asawa. Kung ikaw ay magiging tapat, ang Panginoon ang maglalagay sa tabi mo ng asawa. Minsan natatakot ka, baka pagluhos walang asawa. No, yung iba, pagkaluhos, baka magutom. No, baka hindi mag-workout. No, kung yan ang ating nasa isip lagi, hindi ka nga makalabas. At sabi nga, pagka ang isang buto o ang isang produkto ay hindi mo inilabas para mapakinabangan, yan ay nabubulok. Kaya po, marami na sa loob ng simbahan na bubulok. Bakit? They can go out, they can share the gospel, pero wala silang faith, like the grain of the mustard seed, para sila'y lumabas at mangaral ng salita po ng Diyos. Sabihin, pagka sinabihan ni pastor, bakit si pastor ba ang tinatawag? Sabi ba, pagka sinabihan na po ni pastor, ganun din ako dati. Pag sinabihan ni pastor, nasabihan ako. But every preaching is a counsel from the Word of God. Pag sinabi ng ating pastor, we need men to go out to Ligao. We need men to go out to Bisaya. We need men to go out to Luzon. We need men to go out para doon sa Mindanao. Every preaching is a counsel from the man of God. And God trained you para ikaw ay lumabas. Ang mangaral ng salita ng Diyos. Nung nandito ka, makapal ang buhok. Ngayon, ubos na, nandito ka pa rin. Di ba mas magandang maubusan ang buhok doon sa mga tao? Kasi namumroblema ka sa kanila. At sila itinetrain mo sa gawain ng Panginoon, doon mas maganda maubusan ang buhok, hindi dito sa loob. Wala challenge. Nasa gawain na po yan. Di ba? Kaya nga mga kapatid, we as missionaries, yung mga tinrain sa Bible school or able men, na ikaw ay ginugroom ng iyong pastor, Brad, may mga tao doon sa lugar na yan, kailangan nila ng manggagawa po doon. Then God is preparing us, but you need faith as a grain of a mustard seed to go out and start a work. Amen? Hindi kailangan magaling. Hindi kailangan professional. Nung sila Peter, sila Andrew, ang mga unang apostles ng Panginoon, they go out. They were not graduate of a Bible college. Hindi po sila graduate ng kahit anong malaking college o meron silang perang dala-dala pagpunta nila sa mission nila. They were unlearned and ignorant men. What they have is only the power of God. Amen? But the power of God is enough para sila ay ipagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Philippians 1:6. Ano sabi ng Bible? Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Ang nagsimula ng paggawa sa buhay mo, siya rin ang magtatapos ng gawaing ginagampanan mo. Si Apollos ang nagtanim, si Apostle Paul ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Kaya hindi mo kailangang alalahanin yung iyong kapasidad dahil ang Diyos ang magpapalago. You just have the faith to follow the command of God.
Going out is stepping in uncertainty, but a step into God's security. Ang paglabas ay parang sa'yo walang kasiguraduhan. Pero pagka ikaw ay lumabas, ito ay paghakbang sa loob ng seguridad ng Diyos. Amen? Papabayaan ka ba ng Diyos? Ilalaglag ka ba ng Diyos? Hindi ka naman kasali sa flood control. Bakit ka ilalaglag? Ilalaglag ka ba ng Panginoon? Nasa gawain ka ng Diyos. Hindi hahayaan ng Panginoon. Uuwi ka na walang nangyari sa'yo because you had that faith. As a grain of a mustard seed, you go out and share the gospel and establish churches. And let the pastor guide you and the church support you. Kailangan ng Panginoon ng mga taong merong pananampalataya sa provision ng Panginoon. Ayun po, ang libmanan, wala naman pong kakayanan. Most of them, farmers. Most of them, nag-aalaga ng mga hayop. Walang kakayanan para bumili ng lote. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, nakakapagpatuloy ang gawain. Nagkaroon ng bagyo, Rolly at Ulysses. Bumagsak ang aming building, bumagsak yung aming, as in, total, parang flash, na flash flood. Bagsak lahat. Pero yun yung time na bili namin ng lote. Dahil nakita ng mga pastors, thank you po. At nagtulong-tulong, nabayaran ang lote. Bagyong Bising, natumba yung isang malaking puno ng kapit ng isang miyembro. Magandang puno. Nung natumba, syempre mabubulok lang yun. Sabi niya, Pastor, ipalagari na lang natin. Pinalagari namin. Ngayon, meron pong trusses, meron pong pamakuan. Itong nakaraan ay bumagyo po ulit yung bagyong Yuan. No, tinangay yung mga ilang mga bubong at pumasok ang tubig. May mga pastor nag-text, kailangan po ba ng tulong? Siyempre po, kailangan. Ngayon nakapagpagawa ng mga bintana na iayos yung aming pong province chamber. Ayun po, ang aming simbahan doon po sa lima ng church building, hindi po siya sinira ng bagyo. Tinayo ng bagyo. God will provide for the ministry. Amen. Kaya nga po, hindi ka kailangang matakot. Walang pera, walang kakayanan. Ang Diyos may kakayanan. Ang Diyos mayaman. Kailangan lang lumabas ka, humayo ka, mangaral ng salita ng Diyos. God needs your little faith, but it is a seed faith for a growing faith. Amen? No, maliit lang pero lalago, magiging puno na pananampalataya po yan. Number 3. Are you listening pa? Amen. Number 1, a faith for the man of God to send. Then secondly, the faith for the missionary to start. And then number 3, faith for the members to supply. Now, hindi pwedeng magkaroon ng magpapatuloy na church planting na mga simbahan pagka wala pong katulong na magbibigay para magsimula ng simbahan. At sino ang inaasahan ng Panginoon magsimula o magbigay para makapagsimula ng mga gawain? Hindi po ang Kongreso. Hindi po ang Senado. Hindi po ang mga mayayaman na politiko. Ang gagamitin ng Panginoon ay bawat isang miyembro ng simbahan. That's why if you are a member of the church, God needs you to supply. And that faith na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, maliit lang. That's the seed faith na kailangan ng Panginoon. Sa maliit, kung kaya mo, pag pinalakihan ng Panginoon, kakayanin mo palalo. Kaya nga po, sabi niya 2 Corinthians chapter 8, verse number 14. If you can read with me. Sabi niya 2 Corinthians chapter 8, verse number 14. The Bible says, verse number 14, but by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want. Yung iyong kasaganahan, kung hindi masyadong sagana, o yung konting kasaganahan. Pero pag sobrang sagana, dapat ganun din kalaki ang iyong supply para sa pangangailangan ng gawain. Amen? Now, I want to illustrate. Tawagin ko yung mga men namin. Tara. Bilis, pakibilisan na. Yan po yung mga kasama naming mga bumaba ng bundok. Amen. Okay po. Ang gawain ng Panginoon is, when the pastor says, sabi niya, sige, let us send out missionaries.
Bawat isang tao, bawat isang manggagawa ay nangailangan. Yan, the rope is the symbol ng ating pong supply sa kanilang pangailangan. Ilain nyo. Nung isa pa lang ang sinesend out, madali pa. No, dagdagan natin. Sige, ilain nyo. Ilain mo. Oh, teka lang. Dalawa pa lang, mabigat na eh. Samahan pa nito, mas mabigat to. At yung pa isa, hindi kaya ng pastor ang gawain ng Panginoon, lalo na ang supply. That's why he need those people around him. Tulong kayo. The members of the church, every single member, mula bata, matanda, mga maingipin, wala. Lahat kayo kailangan sa gawain ng Panginoon para ilahin, para ang gawain ng Panginoon hindi lumubog. Kailangan maibuhat. Kailangan merong magdadala ng gawain ng Panginoon. Amen? Ganyan ang gawain ng Diyos. We need more. Kahit maraming burden, pero pag maraming nagsusupply, walang problema sa bigat na dinadala ng simbahan. Amen? Pero problema, mga kapatid, maraming mga members, they just stand and see the burden na ito ang nagpapabigat sa simbahan. Hindi yan ang trabaho natin. At sinasabi natin, wala naman ako magagawa eh. Meron ka bang kalakasan? Meron ka bang kakaunting salapi na mayroon sa bulsa mo? Even a child, biro nyo po, ang libmanan, hindi sila mayaman, pero every month, they are committing 4,000 sa kanilang mission giving. Why? Because they see the need. Kasi ganun ang ginawa sa kanila. Kaya anong kailangan gagawin ng bawat isang miyembro? Everybody must have a part, buhatin ang bigat. That's why, for the members, we need faith for the members to supply the need. Amen? When the pastor challenges, magsisimula tayong gawain doon, I want to be a part of the need. Amen? A part of the supply for the need. Amen? Everyone must be a part. Amen? Thank you po mga kapatid. And lastly, verse number 20. Let's go to Matthew chapter number 4, verse number 19. Lastly, mga kapatid, what faith do we need? The faith like a mustard seed. Sabi ng Bible, una, the faith of the man of God to send. Then secondly, the faith of the missionary to start. Then number 3, the faith of the members to supply. And then number 4, and this is the challenge, I will leave the more bigger challenge sa susunod po sa akin. Matthew chapter 4, verse number 19. Okay, sabi po ng Bible, Matthew chapter 4, verse number 19, and he said unto them, follow me. Jesus Christ said, follow me. And I will make you what? Fishers of men. Hanap tayo ng mangingisda. Sabi niya kay Pedro, sundin mo ako. Sumunod ka lang sa akin at gagawin kitang mangingisda ng tao. Sabi ng Bible, I sought for a man among them that should make up the hedge. God is looking for men. That's why, bakit? Kasi ang lalaki ang kailangan magsimula ng gawain. Meron ba tayong pastor na babae? Wala ba tayong pastor na babae? Sino magpapastor? Lalaki. Kaya po, kailangan ng lalaki sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kahit may gawain, kahit may simbahan, pag walang mga lalaki na gustong umayo, walang mga lalaki magsusuko ng kanilang buhay, wala tayong masisimulang gawain ng ating Panginoon. We need men who are young, we need men who are teenagers, we need men who are fathers, that they will stand up and they will say, I will give myself para ako ay magbigay ng aking buhay, sumunod sa Panginoon. With that faith, we can start more churches. Kaya sabi ng Panginoon, follow me. Hawakan mo ulit. Di na nakita. Sabi niya, follow me. Hindi, ganito ang mga lalaki dapat. Ay, hindi pala dapat ganito.
When you say, follow me, they must be willing to follow. Pero, tignan niyo yung verse number 20. Ano sabi niya? Paano sila makakasunod? Gagawin ko siya. Wala kang problema kahit di ka nakapag-aral. I will make you become fishers of men. Kahit di ka marunong sa mga matitinding mga theology terms, walang problema yon. I will make you. Hindi ka marunong sa mga tao, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, I will make you. Huwag kang mag-alala kahit sino ka. Sabi ng Panginoon, I will make you. Huwag kang mag-alala kung hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral. I will make you. Ang gusto lang ng Panginoon, you need to follow. That faith na ikaw ay sumunod, pero hindi siya makasunod. Hanggat dala-dala niya yung lambat niya. Ano yung magsasoul winning ka, may lambat sa balikat mo. Dala-dala mo yung panghuli mo ng isda. Kaya alam ni Peter ang gagawin niya. Anong gagawin? Kung gusto ko sumunod sa Panginoon, sabi ng Bible, and straightway left their net and followed Him. Ang kailangan ng Panginoon, yung mga lalaki that is willing by faith to leave their net. Ano yung net mo? Yan yung karir mo. Yan yung pinagkakakitaan mo. Kasi trabaho niya yun eh. Mangingisda, iiwanan mo para sumunod. Hindi yung mamaya, sideline business muna po ako, tsaka na lang ako. Hindi po tayo magkakaroon ng mga churches. Pagkaganyan ang ating mga men. Nagdadalawang isip. We need to follow and leave your net. What is the net? It is your family. Bakit? Pamilya ni Pedro yun eh. Sila'y pamilya ng mga mangingisda. If he will leave his net, he will leave his father, he will leave their sheep, he will leave his family. Para sundin ang plano ng Diyos. Para siya ay mangingisda ng tao. Kaya nga, ang kailangan ng Panginoon ay faith. Small faith. Nasabi ng Panginoon, kayang gawin sa akin ng Diyos na ako ay gamitin niya magbahagi ng salita ng Diyos and to plant more churches. But I have to leave the net na mayroon ako, a faith for men to surrender. Surrender your net. Because God cannot make you a fisher of men if you are still a fisher of fish. Kung ikaw ay mangingisda pa rin ng isda, naghahabol ka pa rin sa mga bagay ng sanlibutan. Naghahabol ka pa rin sa profession, sa kapangyarihan, sa promise, sa kamag-anak, doon sa mga iniintay mo na boyfriend o girlfriend. Lalaki pala, hindi pala pwedeng boyfriend. No. Yun ang iniintay mo. You cannot follow and start a work at ikaw ay magamit ng Panginoon. You must have that faith, the grain of a mustard seed. Hindi mo pa alam kung anong gagawin ng Diyos sa'yo. But first, you have to leave this net. Iwanan mo muna yung net para ikaw ay gamitin ng Panginoon. What's your net? Thank you, Brad. What's your net? God wants you to surrender. If you want to be a part of church planting, you need to have that faith like your pastor. He is willing to send out. Those other missionaries, they are now willing to start. Yung mga members, andyan naman, mga kapatid natin, they are willing to supply. Salamat, nagbibigay sila. But now, we need more men who are willing to surrender their net and follow Jesus Christ so you can be a fisher of men. I believe that is a message and I have an encouragement sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming po salamat sa inyong salita. Thank you, Lord, for challenging us this morning. Thank you for this church that has been faithful, sending out missionaries, establishing churches. And help us, Lord, to get that double portion of the Spirit. Kami po ay gamitin nyo rin para mag-train ng mga panibagong mga manggagawa, lalabas sa inyong gawain at magsisimula para mag-establish ng mga churches sa mga lugar na kailangan may tuloy-tuloy na nagbabahagi ng inyong salita at nagbabautismo, nagtuturo ng mga bagay na iniwan niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Bless our pastor and the whole congregation of God. In Jesus' name.